Magandang araw mga tagapakinig. Maligayang pagdating dito sa Boss Gambi TV. At para sa kwento natin ngayong araw, ibabalik natin ang ating mga sarili sa mga panahong simple pa ang buhay. Yung tipong pagpatak ng alas 5 ng hapon, wala ka ng ibang iniisip kundi makipaglaro, tumawa kasama ang tropa, at umuwi ng pawis pero masaya. Ang kwento natin ngayon ay mula mismo sa aming pagkabata. Isang gabi ng pakikipagsapalaran, tawanan, at takot na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ang gabi ng malaking sawa sa may creek. Ako nga pala si Boss Gambi. Lumaki ako sa isang tahimik na subdivision na napapalibutan ng mga damuhan, bakanteng lote, at isang mahabang creek na konektado sa may tubuhan sa likod ng aming lugar. Noon wala pang cellphone na hawak buong araw ang mga bata. Ang meron lang kami noon ay tsinelas na pudpod, short na laging maputik, at mga larong hanggang gabi naming ginagawa. Tuwing sasapit ang dapit hapon, automatic na ang tambayan namin nila Benji at Teroy sa waiting shed malapit sa kanto. Doon pa lang, nagsisimula na ang tawanan at asaran. "Hoy Gambi, may dala ka bang lalagyan?" Sigaw ni Benji habang hinihigop ang natitirang palamig sa plastik. "Meron! Eto nga oh!" Sagot ko habang itinataas ang isang lumang lata ng biskwit na ginawa naming bahay ng mga gagamba. Si Teroy naman, tahimik lang, pero siya ang pinakamagaling maghanap ng gagamba. Kahit sa pinakamalalim na damuhan o pinakasiksik na halaman, may nahahanap talaga siya. At gabi-gabi, iisa ang mission naming tatlo, maghanap ng gagamba. Hindi ordinaryong gagamba lang ha. Ang hanap namin yung malalaki, matatapang, at panlaban sa gagamba ng ibang bata sa subdivision. Noon kasi parang isang malaking achievement kapag ang gagamba mo ay nananalo sa laban. Habang naglalakad kami papunta sa creek, unti-unti nang dumidilim ang paligid. Naririnig na namin ang kuliglig sa damuhan, mga palakang nagsisigawan sa kanal, at minsan yung mahinang agos ng tubig sa creek na humahampas sa mga bato. Ang hangin amoy lupa at damo. Yung tipong kahit pawis na pawis ka, masarap pa rin sa pakiramdam. Pagdating namin sa tubuhan, mas lalong lumalalim ang dilim. Tanging ilaw lang ng buwan at maliit naming flashlight ang gumagabay sa amin. Dito tayo kagabi may nakita. Bulong ni Teroy habang dahan-dahang hinihiwalay ang dahon ng tubo. Tapos maya-maya, meron dito!" Agad kaming lalapit nila Benji habang nangingiti. Kapag may nahuling malaking gagamba, parang nanalo kami sa loto noon. "Grabe pare, ang laki!" sabi ni Benji habang nangingislap ang mata. Tatawa kami ng malakas habang inilalagay sa lata ang nahuling gagamba. Minsan pa nga, nagkakaroon kami ng pangalan sa bawat isa. May hari ng tubuhan, may killer black, at may commander. Ganon kami kaseryoso noon sa simpleng kaligayahan. Halos gabi-gabi naming ginagawa iyon. Kahit pagalitan kami ng mga magulang namin dahil umuuwi kaming late at maputik, kinabukasan ganun ulit. Isang gabi medyo kakaiba ang pakiramdam ng paligid. Tahimik. Masyadong tahimik, walang kuliglig, walang palaka. Parang pati hangin ay mabigat. Pero syempre, dahil bata kami noon, wala kaming pakialam. Ang importante, makahanap ng malalaking gagamba. Nauuna si Teroy habang ako nasa gitna at si Benji sa likod. Naglalakad kami sa makitid na daan sa gilid ng creek. Madulas ang lupa dahil kakauwi lang ng ulan nung hapon. Habang tinataas ni Teroy ang flashlight niya, bigla siyang tumigil. Hindi ordinaryong paghinto. Yung tipong nanigas talaga siya. Tapos dahan-dahan siyang lumingon sa amin. At suminyas. Tahimik. Huwag gumalaw. Biglang kumabog dibdib ko. "Bakit?" Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa baba. Doon ko nakita. May malaking sawa. Dahan-dahang gumagapang sa mismong paanan niya. Pakiramdam ko huminto ang mundo ng mga sandaling iyon. Yung liwanag ng flashlight tumama sa makintab nitong balat. Mahaba, makapal, at sobrang lapit kay Teroy. Naririnig ko na lang yung mabilis naming paghinga. Si Benji halos manginig sa likod ko. "Pare," mahinang bulong niya. Pero si Teroy, hindi gumagalaw. Sobrang tahimik ng paligid na parang maririnig mo kahit pagbagsak ng dahon. Unti-unting gumapang yung sawa papunta sa damuhan. Hindi ito agresibo pero sapat na yung laki nito para takutin kaming tatlo. Hindi ko makakalimutan yung itsura ng mata ni Teroy noon.
Takot na takot pero pilit nagpapakatatag. Ilang segundo pa, pero pakiramdam namin oras na ang lumipas. Hanggang sa tuluyan nang mawala yung sawa sa makapal na damuhan malapit sa creek. At doon, sabay-sabay kaming napaatras. Takbo! Sigaw ni Benji. Walang lingon-lingon, nagtakbuhan kaming tatlo palabas ng tubuhan habang hawak-hawak pa rin yung lata ng gagamba. Nadudulas kami sa putikan, nagtatawanan habang natatakot, hingal na hingal pagdating sa waiting shed. Pagkaupo namin doon, bigla na lang kaming nagtawanan ng malakas. Yung tawang halo ang takot at saya. Pare, akala ko talaga tutuklawin ka, sabi ko kay Teroy habang hinihingal. At ikaw naman, muntik mo na mabitawan yung lata, dagdag ni Benji. Hanggang sa umuwi na kami ng gabing iyon na dala-dala ang kwento ng pinakamalaking takot namin sa creek. At alam nyo mga tagapakinig, habang tumatanda tayo, unti-unti nating namimiss yung mga simpleng gabing ganon. Wala pang problema sa bills, wala pang stress sa trabaho, wala pang pagod sa buhay. Ang mahalaga lang noon ay makumpleto ang tropa, makahanap ng gagamba, at makauwi ng ligtas bago maghating gabi. At minsan, mapapangiti ka na lang kapag naaalala mong ang pinakamalaking problema mo noon ay kung sino ang may pinakamalakas na gagamba. At dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw mga tagapakinig. Naway kahit saglit na ibalik natin ang inyong alaala sa mga panahong wala pang mabibigat na problema at puro laro, tawanan at tropa lang ang laman ng ating isipan. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Boss Gambi TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong kwentong pagbabalik tanaw sa masasayang alaala ng ating kabataan. Hanggang sa susunod na kwento, mga tagapakinig, paalam,